Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Binibining Ojing Bacolod at narito ang bilang 16. Ang tanong po dito ay, new students at the shop should bring letter A, hammers, wrenches, and screwdrivers. B, hammers, wrenches, and screwdrivers. Letter C, hammers, wrenches, and screwdrivers. At letter D naman ay hammers, wrenches, and screwdrivers. So, para po sa akin, ang kasagutan po, ang tamang sagot ay letter B, hammers, wrenches, and screwdrivers. Dahil ito ang tamang paggamit ng serial comma o tinatawag din nating Oxford comma. May kuwit sa pagitan ng bawat item at bago ang salitang end. Kaya malinaw na tatlong bagay ang kailangan nilang dalhin. So ano nga ba itong serial comma? Ang serial comma ay tinatawag din nating Oxford comma. Ito ay ang kuwit nga na sinabi ko kanina na ginagamit bago ang salitang end or ang or kapag may tatlo o higit pang bagay sa isang listahan. Bakit nga ba ginagamit natin ang Oxford comma? Ito ay ginagamit po upang maiwasan ang kalituhan sa pagbabasa, lalo na kung mahahaba o komplikado ang item ng nasa listahan. Halimbawa po, narito ang halimbawa ng tamang paggamit. Halimbawa, we invited the teachers, the principals, and the mayor. So, para maintindihan niyo po, we invited the teachers, the principals, and the mayor. So, malinaw po na tatlong tao ang inimbitahan kasi nakikita po natin siya sa mga comma na ginagamit. Halimbawa din naman po ng walang serial comma. She loved her parents, Lady Gaga and Justin Bieber. Uulitin ko, she loves her parents, Lady Gaga and Justin Bieber. So dito, parang sinasabing na ang kanyang magulang ay sina Lady Gaga at Justin Bieber. Kaya hindi po malinaw kasi wala siyang tamang paggamit ng Oxford comma or tinatawag nating serial comma. Sunod naman po ay ang bilang 17. Narito po ang sa bilang 17. The army's retreat was ignominiously. The army's retreat was ignominiously. This means, ano daw yung kahulugan ng ignominiously? So, ang salitang ignominious mula sa Latin na ignomia ay nangangahulugang dishonor. Ito ay nangangahulugang nakakahiya, kahiya-hiya, disgraceful, or shameful. So, uulitin ko po. The army's retreat was ignominiously. This means, letter A, reputable, letter B, honorable, letter C, shameful, letter D, mysterious. So, base po sa aking paliwanag kanina, klaro po na ang ignominious ay isang salitang nangangahulugan na nakakahiya, kahiya-hiya, disgraceful, or shameful. So, ang tamang sagot po sa bilang 17 ay shameful. Kasi, pag sinabi nating reputable, letter A, reputable, ito ay kagalang-galang. Halata naman sa tanong pa lang, nakikita natin na mali ito. Letter B naman is honorable or marangal. Tapos, ang letter D is mysterious o misteryoso. Kapag pinag-uusapan natin ang retreat, kasi sa tanong pa lang sa 17, the army's retreat was ignominiously. Ang retreat kasi ay ang pag-urong ng army daw. So, ibig sabihin, pag-urong is nakakahiya iyon. So, ang sagot ko po dito ay letter C. Para po sa huling bilang ang 18, ibigay ang tayutay na nagamit sa sumusunod. Ikaw ang payong ng aking buhay, silungan ng init, hatid ay proteksyon sa panahong masungit. Letter A, simile. Letter B, personifikasyon. Letter C, metapora. Letter D, paglilipat, wika. Ang sagot ko po dito ay letter C, metapora. Bakit nga ba po metapora? Kung mapapansin natin sa
pansinin muna natin ang halimbawa. So sa pagpansin natin sa halimbawa, masasabi natin ito ay metapora. Dahil direktang inihantulad ang ikaw sa payong nang walang paggamit ng salitang tulad ng o parang. Hindi ito simile. Kasi pag sinabi nating simile, ito ay ang pagtutulad at hindi rin ito personifikasyon dahil walang pagbibigay katangian ng tao sa isang bagay. Okay, kapag sinabi din kasi po nating simile o pagtutulad sa Filipino, ito ay ang paghahambing ng dalawang magkaibang bagay gamit ang salitang tulad ng, gaya ng, animoy, parang at iba pa. Kapag sinabi nating metapora or sa Filipino ay pagwawangis, tahasang paghahambing ng dalawang magkaibang bagay nang hindi gumagamit ng salitang tulad o parang. Para bang direkta siyang inihahantulad doon, ngunit hindi siya gumagamit ng salitang tulad or parang ng. Sunod naman, hindi din ito masasabi nating personifikasyon. Sa Pilipino ay ang pagbibigay katauhan. Dahil ang pagbibigay ng katangian o gawi ng tao sa mga bagay na walang buhay o hayop, yun ang kahulugan ng personifikasyon. Higit sa lahat, hindi ito paglilipat wika. Dahil ang paglilipat wika ay ang pagbibigay ng mga pang-uring panlarawan o katangian ng tao sa mga bagay na walang buhay. Kaya sa bilang 18, ang sagot ko po ay letter C, metapora, dahil ito po ay hindi gumagamit ng tulad ng o para ng at iba pa sa paghahalin tulad ng isang bagay. Yun naman po.